magandang araw sa ating lahat. Tapos nitong ating intro. Hey, katribo tara na! Maski unsa na lang, let's go! Good vibes lang kahit ano mangyari. Dito sa Flyers TV, everything's bright and free. Sa paligid nating dami ng bagay, negatibo man gagawin nating okay. Seryosong issue, simple lang pag-usapan para mas maintindihan ka, tribo. Sama ka rin. Araw-araw may bagong update. Kaaliwan lang kalsada, walang hate. Mga kwento ng buhay, kagaganapan ng may kapal. Dito sa maski unsa na lang, bawat isa'y mahal. Maski unsa na lang, halika katribo. Share, comment, subscribe, join sa crew. Good vibes, simpleng kwento, laging inspiring. Flyers TV, katribo, keep on shining. Ops, pa-subscribe na, wag kang mahuli. Katribo, sama-sama, let's spread the good energy. Bawat video, bawat kwento, may meaning at saya. Maski unsa na lang, sa puso ng katribo, yeah. Maski unsa na lang, halika katribo. Share, comment, subscribe, join sa crew. Good vibes, simpleng kwento, laging inspiring. Flyers TV, katribo, keep on shining. Katribo, tara na, yeah. Maski unsa na lang, with Coach Randy sa Flyers TV. Bawat araw ay pang good vibes. Again, welcome kayo sa Flyers TV. So pag-uusapan natin ngayon ang iba't ibang uri ng negosyo or mga pwedeng pagkakitaan na kung saan ay applicable ito sa ating kalagayan sa ngayon. Makakatulong sa lahat, lalong-lalo na doon sa hirap na hirap kung paano magsisimula, lalo na ngayon alam naman natin na napakahirap ng sitwasyon kung saan lahat ng negosyo ay bagsak talaga at ang hirap magsimula at hindi natin alam kung paano bumangon. So karamihan sa atin, isa lang ang solusyon. Lumapit sa mga iba't ibang uri ng institusyon gaya ng mga lending, bangko para mangutang ng pampuhunan. Okay, bago natin i-discuss yan, alamin muna natin kung ano yung tinatawag natin na negosyo. Ano yung kahulugan nito dito sa ating pagsasaliksik sa web. Nagtatayo ang mga tao ng negosyo upang gumanap sa mga gawaing pang-ekonomiya. Maliban sa ilan, katulad ng kooperatiba or corporate bodies, di kumikitang kapisanan o institusyon ng mga pamahalaan, mamalagi ang negosyo upang ito ayon sa laki o dami ng puhunan. Sa mga nagtitinda or marketers, kinikilala ang mga negosyo ayon sa kanilang operasyon o pagpapalakad. Tinutukoy ng karamihan sa mga legal na jurisdiksyon ang mga anyo na kailangan kunin ng isang negosyo at mayroong naisulong sa bawat uri ang isang katawan ng batas, pangkalakalan or commercial. Kinabibilangan ng mga negosyong samahan or partnership, korporasyon, kilala din bilang kumpanyang may hangganan ang responsibilidad at negosyong may nag-iisang may-ari or yung sole proprietorship ang mga ilang pangkaraniwang uri dito. Okay, ituloy natin.
Bakit nga ba tayo nangungutang or nanghihiram para magnegosyo or magsimula ng isang maliit man na negosyo? So bakit kailangan pa nating manghiram, umutang, or kumuha ng patubuan para lamang po makapagsimula tayo
no choice. Pero kailangan natin mag-fund or kailangan natin ng budget. The next important factor that should be considered involves the funding of your business. You need to properly identify the sources through which you will be able to get the funding for your business. It is paano nila pinapalakad yung kanilang business kasi doon ka matututo kung paano mo rin haharapin ang possible na mga pagsubok na dadaanan ng negosyo mo kasi dinadaanan din nila yun dahil the same ang area ninyo. So, dapat alam mo yung strategies and analysis doon. Okay? Number 4, an effective business plan. So, ibig sabihin, hindi ka lang basta magninegosyo. Dapat, meron kang isang plano na epektibo or tinatawag natin na effective business plan. No business can develop fully in the absence of a business plan. So, ibig sabihin, gagawa ka talaga, susulat ka talaga ng plano. Ang mapatutunguhan yung pag-business. Kasi sa isang pagninegosyo, number 1 na pwede mangyari dyan is papunta sa pagkalugi. Ngayon, kung meron kang positive attitude, pwede mong ma-recover ito. Pwede mo itong magawa ng paraan na hindi siya malugi and ma-continue mo or mapag-aralan mo na, ma-analyze mo kung ano-ano yung mga possibilities pa na pwedeng mangyari na against dun sa iyong mga plans. Pero dahil ikaw ay positive person, kaya mo itong i-correct and itama at saka ituloy ang business ng maayos.
ang available. Kung aling gamit mo ang pwede mong gamitin. Okay, sample. Halimbawa, kung mayroon kang refrigerator, pwede kang magtinda ng yelo at ice candy. Diba? Hindi mo kailangan ng puhunan masyado doon. Kunti lang. Kung mayroon kang laptop at internet dahil nag-online class sa bahay ang iyong mga kapatid or anak. Ano po? So, maaari mong gamitin ito. Siyempre, gamit din ang kung anumang skills na mayroon ka. Mag-offer ka ng mga online services gaya ng writing, picture editing, video editing. Hindi pa lang pagkakitaan ang skill na ito. Kailangang alamin mo kung ano yon. For sure, may bagay na magaling ka. Yung tipong lahat ng tropa mo, kapag kailangan ng ganong bagay, sa iyo sila lalapit. Pero ginagawa mo yon para sa kanila ng libre. Alamin mo yon. Pwede mong pagkakitaan yon online man or offline. O diba? Dati sinishare mo lang yung talent mo ng libre. Pero sa panahon ngayon wala nang libre. So pwede mo yung pagkakitaan. That is a basic service na pwede mo i-offer sa kanila. Okay, number 3 na tip, maging masipag. Siyempre pag tamad ka, bawal ka magnegosyo. So ano ang connection ng pagiging masipag doon sa pagninegosyo na wala kang masyadong puhunan? Pwedeng magnegosyo ang walang pera. Pero ang tamad, hindi. Kitaan, meaning wala kang pera. Uy, gising Mars, wala kang pera, kailangan mo ng extra. Tama ba? Kaya naman, bawal ang tamad. Kung magsisimula ka ng pagtitinda ng yelo, sipagan mo ang paggawa ng yelo. Baka naman paggawa ng yelo ay katamaran mo pa. Okay? Number 4 na tip, palaguin ang puhunan o kapital. So, isa ito sa problema ng karamihan, nagsisimulang magnegosyo kapag kumita na ng konti, gagastusin na kaagad sa kung ano-anong bagay kasi kita niya na yun eh, tubo niya na yun eh. So, pwede niya nang gamitin pambili ng kung anumang luho na gusto niya. Ang tip namin sa inyo, sa halip na gastusin ay idagdag muna ito sa puhunan para mas lumaki ang serbisyo or produkto na inaalok natin. Mula sa pagtitinda ng yelo, kapag kumita ka na, pwede mo nang gamitin ang kinita para maging puhunan sa pagtitinda naman ng mga frozen foods. Kasi nga, ref yung ginamit mo. Tama? So, pwede kang bumili ng hotdog, tosino, at iba pa. Diba? Simple lang, pero ganito. Pero kung ininegosyo mo, higit pa doon. Ano po? Nakakapanghina ng loob kung iisipin. Pero yung rejection na yan, yung mga failures na yan, yan ang magdadala sa iyo sa success. Basta kailangan lang ay maging malakas ang loob mo at huwag kang mawala ng pag-asa. May pag-asa habang nabubuhay. Okay? So, isa yun. So, yung 5 na yun, dapat tandaan natin ha. Ulitin natin. Welcome to the Flyers TV, kami nandito.
Katribu, sama-sama, hindi ka nag-iisa. From us here on the Flyers TV family, thank you for supporting. Laging may sigla. We're looking forward, helping the community. Puno ng saya sa bawat pagkakataon. Positive impact, fruitful change. Sa Katribu, laging may bagong lakas, walang hanggan. The Flyers TV, Katribu, tayo'y magkakasama. Together we rise, malakas magkatribu. The Flyers TV, Katribu, walang kabuntot na dilim. Sa bawat kagalakan, Katribu, ikaw at ako, magkatribu. Ta-da-da-da, ta-da-da-da. Nation building strong moral value. Sa The Flyers TV,